Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ha. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch siya sa Facebook. Friend ko yun, guys. Open for personal reading sa kanya po. Hindi po ako nagpo-personal reading. Pero yung friend ko siya yan. Pwede siya mag-personal reading. Start natin. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Let's start your reading. Ano yung mga messages for Virgos? Messages for Virgos. Spirit guides, angel guides, messages for Virgos, please. You do have here the Four of Swords, the Devil, and the Eight of Cups, bottom of the deck. Two of Cups. If you're in a relationship, kung nasa isang relasyon ka, medyo hindi maganda yung sinakikita natin dito, ha. Mas maganda lang na manahimik, you know. If wala ka namang gagawin or sasabihin na maganda, manahimik ka na lang. Kasi majority na nakikita natin dito is magiging masama ang labas mo doon sa person na kakonect mo. Or, kung tingin mo ay yung person mo, sinasabi naman niya sa'yo, nararamdaman mo naman sa kanya na parang masyado ka nagiging cold sa kanya, maybe you need to do something para mawala yung ganun pag-iisip niya. Kasi medyo, ito yung panahon wherein mapupuno ng pag-aaway. Okay? Medyo magiging maraming actions na magiging dahilan para magalit sa bawat isa. And then, hindi maganda to, no? Kasi, nandun yung love, don't get me wrong, the love is there with the Ace of Cups. Kaya lang mas nauunahan ng pagiging immature sa pag-iisip. Hindi lang yung person mo, kahit ikaw. Pwedeng mas igiit mo na ikaw yung tama, gano'n, you know, with the devil, pareho kayo na magiging problema ang koneksyon ninyo pag ipinilit ninyo yung mga kanya-kanyang mga nasa isipan ninyo. Pag igigiit mo na ikaw yung tama, pag iginiit niya na siya yung tama, and then malaki yung chances na magkaroon ng pag-aaway dito. Yung love nandun, inuulit-ulit ko, yung pagmamahalan nandun, no? Pero hindi enough yung pagmamahalan na yon para i-secure yung relationship or yung connection ninyo ngayon. So, ito yung panahon na binibigyan ka ng advice na kung gusto mong maging maayos itong relationship na ito, ay kailangan tignan mo rin yung pananaw or yung paningin ng person mo. Huwag mo ipilit yung, okay, ako yung tama. Kasi pwedeng gawin niya yun na pwedeng gawin niya din yon sa'yo. Na parang, hindi, ako ang tama. And then, ikaw naman, hindi, ako ang tama. So meron na doon pa lang may conflict na. Okay? So, I feel like itong connection na ito or ang reading na ito ay mas nakafocus sa mga advices dahil medyo hindi nagiging maganda. So, kung feeling mo naman yung person mo is medyo nagiging cold ka na sa kanya or nararamdaman niya yung coldness mo, medyo magpakita ka naman ng emotions. You know? Spirit guides, angel guides for Virgos. Messages for Virgos. If you're single, I don't know. I don't feel any singles energy for now. Mamaya siguro may mga messages for singles, but yan. So, if may mga relationship ganun. 9 of Cups, 5 of
Pentacles, the Six of Cups. Wait lang, ayusin ko lang yung aking camera. Anyway, so eto na. Bottom of the deck is a Two of Wands. Clarify the Five of Pentacles, please. Ace of Cups. Okay. Pag-usapan natin yung mga Virgos na medyo hindi ko nakikitang may problema sa finances, but rather hindi maganda yung flow, or pwedeng may mga kakulangan, or pwedeng hindi I can see you being successful. Paano ba explain to? So, pwedeng meron ka naman ng mga kailangan mo. For now, you have food, you have shelter, yun, nabibili mo naman yung mga gusto mo. Pero pagdating sa pera, hindi masyadong maganda. But I can see you being successful. Alam mo yun, yung kumbaga, pwedeng sabihin natin wala lang masyadong savings. If this is you, someone is really thinking of you right now. Itong person na ito is coming from the past. And there's a lot of emotions na nararamdaman dito nitong taong to. By the way, I can see the word, not the word, but the letter W. Yeah. Clarify this, please. Bakit? Yeah, there's distance with the world sa inyo nitong person na ito. Okay. This person miss you a lot. Namimiss ka na tong taong to. Okay, sorry about that. Wait lang, guys. Bigyan mo lang ako ng ilang segundo. Ayusin ko lang yung stand ng phone ko. Okay, sorry about that. Natatawa ako kasi humingi ako ng ilang segundo. Kaya ko naman palang i-pause itong video, to fix the stand. Okay, so, ayun na, balik tayo sa reading. Etong person na ito, namimiss ka niya, malayo tong taon to ha, may distance sa inyo, may separation. And for what I can see here with the Six of Pentacles, feeling niya binaliwala mo na siya or binabaliwala mo na siya. Namimiss ka niya, this person is really waiting for you. Ayan. Itong person na to, natatakot. There's a lot of pages here. The page of Swords and Page of Wands. So, feeling niya hindi, binaliwala mo na siya. Wala ka nang pakialam. Namimiss ka niya. Ano gusto niyang gawin mo? Or ano gusto niyang mangyari? Spirit guides, angel guides, please. Ang gusto niyang gawin mo is the Ten of Pentacles, the High Priestess, and Knight of Pentacles. Like maybe give, or gusto niyang make some kind of offer ka sa kanya. Mag-offer ka naman ng something sa akin. High soulmate energy dito. Parang sa ngayon ang mas kailangan niya is ikaw as a support sa kung ano man yung mga kakulangan niya, which is possible na may problem siya regarding pera. And then parang bigyan mo naman ako ng offer, tulungan mo naman ako without this person na siya yung, without him or her na nagagawa ng actions. Parang gusto niya ikaw yung mag-take ng action, ikaw yung lumapit, ikaw yung tumawag, ikaw yung makipag-communicate, ikaw yung magbigay ng tulong, ng kusa sa loob mo, or ikaw ito mag-offer ng help sa kanya. So, yun.
What's with the Nine of Cups? Mm, there's a friend or a person here. Ano siya? Um, maybe someone na tinitignan mo or nakikita mo as someone na yung mga advice niya, yung mga itinuturo niya, sinasabi niya sa'yo, I don't know if you call this person ate or kuya or someone na mas matanda sa'yo, and this person can change your life. Kasi yung mga advice niya or yung mga sinasabi niya, yung kailangan gawin mo, no? And the Two of Pentacles is here, so yung kung napihiraman ka kung paano i-balance yung family or yung finances mo, I mean, this person can help you. Alin man doon So, kung nahirapan kang i-balance yung iyong career, or yung iyong finances, pera mo, hindi ka makaipon masyado, sa kanya ka makinig. Kung hindi regarding naman sa sa family, kung nahirapan kang i-balance, maybe you have to listen to this person. And I can see this is a friend. Mas matanda sa'yo. Tell me about this friend. Yung iba sasabihin, sino tong friend na to? Sino to? Wala akong kilalang ganun. Yung mga naririnig akong nagsasalita ng ganun. So, pa natin, elaborate natin. Yeah, you do have your friendly energy between you and this person. Ano kayo? Parang meron kayong bonding or relationship, connection, relasyon nyo bilang magkaibigan na hindi basta-basta siya mapipigtas or maaalis or matatanggal. Yung iba, it could be co-worker or what, katrabaho. Temperance is here, so Six of Swords. Yan. This person will help you move on. Marami na siya naitulong eh. I mean, kaya nga nagfo-flow yung move on sa iba't ibang larangan ha. Hindi lang sa love life. Pwedeng natutulungan ka niyang mag-move on sa career mo, sa pagbagsak ng something sa'yo, or pag-flow ng iyong finances. Pag-flow ng iyong career, parang lagi siya nandyan to help you. Malaki na yung tulong mo. The more na nagbibigay siya ng effort dito, the more na nagmo-move forward ka. Ayan, at unti-unti nawawala yung mga nagpapahirap sa'yo. For example, dati medyo bagsak ka sa negosyo mo, ganyan, kung ikaw ay may negosyo. Pwedeng may mga effort siyang ginawa para makawala ka dun sa mo na yun, sa pagkakabagsak mo na. And this person can help you. Maybe yung iba sa inyo, you need to ask help or advice mula dito sa taong to. Kasi yung mga advice niya makakatulong sa'yo. Anyway, moving on. This is for your future messages for Virgo. Future messages for Virgos. Spirit guides, angel guides.
Actually, in the future, ikaw ang mamimili eh. Ano mang gusto mong mangyari? Kasi ikaw ang may kakayahang maghawak ng kung saan mo gustong ilagay yung future mo sa ngayon, no? Nakikita natin maraming challenges, pero ah, hanggang kailan mo hanggang kailan mo hahawakan or kung bibitawan mo ba ito? Ayan. Regarding the relationship with the Two of Cups, yung sinasabi natin kanina, sa mga magkakarelasyon dyan, either ito ay panghahawakan mo, kaya lang yun nga, marami kang responsibilidad. I don't know, but you are, for me, ito ang nakikita natin as a breadwinner energy. So, may mga ganon. Maaaring ikaw ang maging breadwinner, maaaring ikaw ang medyo maraming challenges para sa'yo, but I can still see the connection or yung relationship or yung family as happy family, parang ganon. So, kung hahawakan mo, mahirap, mabigat. Kasi hindi nagiging pantay. Kasi pwedeng itong taong to, hindi ka tinutulungan. Kasi pwedeng itong taong makakonect mo, wala masyadong ambag sa kung ano man yung maybe kailangan mong gastusin or what. Pero nandyan siya as a member of this family. So, yung iba ito ay pertaining to magkaka-live-in or may kasal na or may mga anak na involved dito. Kasi nakikita natin, medyo magiging mahirap para sa'yo, magiging challenges para sa'yo. Mararamdaman mo na parang hindi ka tinutulungan ng taong ito. Nasa sa'yo yun. Kung bibitawan mo or itutuloy mo lang, hayaan mo na lang siya, ganun. Kasi kung gustuhin mo namang tapusin, may nakikita rin naman natin with the Tower, yung ending possible din yan. Yan. So actually, hindi ko nakikitang stuck ka dito sa connection na ikaw lang ang nakakaalam kung paano or anong gusto mong mangyari sa connection or sa relasyon ninyo. Kasi kaya mo pa bang tiisin? No? Sige, kung kaya mo tiisin, i-push mo. Pero kung hindi mo kayang tiisin, maybe it's time for you to let go, 'di ba? Nasa sa'yo ang decision. Okay? Kasi yung person na ito, I'm sorry to say, you're dealing with someone na talagang immature. Hindi mo na siya mababago doon. Nakikita natin matanda na siya, pero magiging ganyan at ganyan pa rin siya. Hindi mo siya mababago. Nakilala mo na siyang ganyan, magiging ganyan siya bukas, sa susunod na araw at sa mga hanggang matapos itong taon na ito at sa susunod na taon. Kumbaga, hindi mo na siya mababago. Hindi mo siya kayang pilitin na mabago. Okay? So, ang magagawa mo dito, tanggapin at mag-focus ka na lang na natanggapin mo na lang yung katotohanan na ito na talaga yon. Ganyan na talaga siya. Yun lang. Yun yung advice ko. Pero sabi ko nga, nasa sayo kung let go mo, kung tatapusin mo. With the Tower. Wala akong binibigay na advice kasi ikaw dapat sa sarili mo eh. Ikaw ang makiramdam sa sarili mo. Ano ba talaga? Healthy pa ba tong relationship namin? Parang ganun. Pero sa totoo lang, ikaw talaga nakikita natin, nahihirapan dito. Kasi ikaw ang nagbibigay ng lahat. Yung person na ito parang nakikinabang lang. Okay, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.